po natin ang ating puso't isip at bigyan po ng God bless you. Welcome ang aking pong ama, ang ating elder, Dr. Bishop Leo Alcong. Tayo po'y sandaling manalangin. Dakilang Diyos, sa gitna ng hamon ng panahon, salamat sapagkat ikaw po ang nagdala sa bawat isa sa amin sa lugar na ito para ikaw dakilain, sambahin, at ganon din bigyan ng dakilang parangal sapagkat ikaw ang Diyos na karapat-dapat na tumanggap ng mga ito. Pagpalain niyo ang bawat iyong mga anak na matapat na naglilingkod sa inyo. Alam mo po ang kanilang kalagayan, mga pangailangan. Dakilang Diyos, in the name of Jesus, pumagitna ka po at ang iyong pagkilos ay maranasan ng bawat isang nangangailangan ng iyong kapangyarihan, kahabagan at nubay, kahit na kapatawaran, Panginoon Diyos, sa lahat ng aming mga kasalanan. We glorify your name, O Heavenly Father. We acknowledge our Lord Jesus Christ and also recognize the Holy Spirit in our midst today. In Jesus' name, amen and amen. Salamat po, Brother Jan, sa iyong pong pagpapakilala. Magandang umaga po sa inyong lahat. Congratulations sapagkat sinuong nyo ang hamon ng panahon. Sumasagot siya. Bihira po ang sumusuong sa ganitong panahon kahit na sa larangan ng pananambahan. Salamat sa Panginoon ay dinala niya tayo dito at marami-rami naman tayo, pare. Kahit na ang iba sa inyo ay nagkaroon ng tinatawag na agam-agam. Pero sa lahat ng ito ay binigyan natin ng pagkakataon ang Diyos sa ating buhay. Amen? Kaya huwag kayong malungkot. Malungkot sa labas, pero dapat dito sa loob, masaya tayo. Harapin mo nga yung katabi at sabihin mo, happy ka ba? Happy ka ba? Gusto kong gamitin ang isang panawagan ng isang politician, pare, kilala ni pare ito. 97 years old na siya. 97 years old, pero isa pa rin siyang opisyalis ng ating pamahalaan. Noong nangangampanya siya, ang sabi niya, gusto ko, happy ka. Okay? Yan din ang gusto ng Panginoon. Ng kanyang mga anak ay happy. Nasabi ko ng happy, wala pa rin. Ang ating pong topic sa umagang ito, ang pangalan po ay magbatian sa bawat isa. Bigyan ko lang ng sandaling pansin ang ating topic. And then I will shift to another message kasi first Sunday ngayon. Kaya magbigay tayo ng isang paalaala kung ano ang kahulugan ng araw na ito, first Sunday. Kung inyo pong tutunghayan, from verse 1 to verse 16, ang lahat po ng salutation ni Apostol Pablo ay nagsisimula po sa salita o sa isang word na greet. Greet
ye one another. At binanggit po niya ang mga pangalan at binanggit po niya kung ano ang kahulugan, bakit sila ay dapat batiin. So, summarize ko lang po. For example, ang verse 5 ay sinabi niya, ang verse 3 ang sabi niya, greet Priscilla, Aquila. Bakit po? Because of our gratefulness. Dito sa ating church, marami pong mga taong gumawa ng mga bagay. Ang sarap, no? Pakinggan. Ha? Di ba kayo natutuwa niyan? Nakikibagay sa atin ang pagkilos ng panahon. Pag narinig niyo yung dagundong at daluyong ng ano tawag niyan? Kulob. Sabihin niyo, praise God. You are still in control. Ganyan, huwag kayo, ay naku po, ano kayo? Hindi o, iba tayo. Pag nakita niyo ang kidlat, sabihin niyo, wow, what a wonder. Salamat po, Panginoon. We must make things negative into positive because our God is working for us. Gumagawa ang Panginoon sa ating buhay. Ang sabi niya, dahil we are grateful to them. Greetings is caused by remembrance of gratefulness. Tingnan niyo ang inyong mga katabi, grateful ba kayo sa kanila? Grateful ba kayo? Grateful ba kayo? Hanggang ngayon ay hindi naaalis ang agam-agam sa ating ugnayan. Pero ito po, primarily para sa Diyos, to glorify God and to acknowledge people who have done something special for God and for the brethren. Pangalawa po, si great Epenetus, bakit po? Napakahalaga po niya. He was the first convert to Christ in Asia. Kapatid, the first convert to Christ in the province of Asia. Great Andronicus and Junias, kasi sila may relatives. Bakit po? Nakulong sila dahil sa gospel ng Panginoon. Pero, ang sabi dito, they are outstanding among the apostles. Now, ang pagkintin natin, ang apostles ay 12 lamang. Hindi po, may binanggit niya si Apostol Pablo na 500 apostles. Ang 500, ang salitang Christian, ang salitang followers, ang ibig sabihin din yan ay apostles, disciples. Yan po. Tingnan mo yung katabi, apostles ba yan? Disciples ba yan? Tingnan mo lang. Yan. Huwag mong iwasan. And then, Ampliatus, ang unique ng mga pangalan nito. Ampliatus, whom I love in the Lord. Mahal ko yan, kaya batiin nyo naman, sabi ng Apostol Pablo. Batiin nyo. And then si Urbanus, siya ay fellow workers in the Lord. Batiin nyo. Kaya mag-stop ako ng kaunti. Kayo po ba ay binabati nyo mga workers natin dito? Hindi lamang ay hello, tapos wala na. Ang pagbati dito, ang ibig sabihin nito ay kamustahan. Kamusta ka? Anong nangyari sa iyo? Kanina may nilapitan ako, binati ko kasi matagal ko na hindi nakita. At ako tuwang-tuwa, nandito siya. At binati ko siya, kamusta ka? Pero doon akong binati kanina, sabi ko, kamusta ka? Anong year ka na? Sabi niya, mag-graduate na po ako, Bishop. Mag-graduate na. Sabi ko, ay, talaga? Ano ang kinukuha mo? Ang sabi niya, ang kinukuha ko ay management
accounting. Bigat. Management and accounting. Tuwang-tuwa ko kasi nung tinanong ko sa anong kinukuha mo. Sabi niya, management and accounting. Ang iba, pag tinanong mo sa school, ano ang kinukuha mo? Siyempre, ang mga pitaka nila. So, ganoon ang batian sa ibang mga university. Si Apelles, tested and approved. Wow. Kaya karapat dapat silang batiin. Tested and approved. Tapos, si Herodion ay kamag-anak ko. Well, nagulat ako dito, si Pablo ay may mga kamag-anak. May kamag-anak siya. Ang isang distinction ng mga kamag-anak niya ay mga Kristiyano. Kristiyano. O ngayon, ibig sabihin dito, ang kapwa Kristiyano ay marunong magbati o magkamusta sa bawat isa. Marunong ba kayo? Ginagawa nyo ba yan? O tayo ay grupo-grupo pa rin? Papansin ko yan, pagkatapos ng service, parang automatic yan, naghahanapan agad ng grupo. At doon nagkakamustahan, doon ay nagsasayahan. Pero ang sabi dito ay, even in the household of Narcissus who are in the Lord. Ito pong expression, who are in the Lord, they are saved people. Yan po ang hulugan yan. And then, greet my friend Persis, another woman. Ang pangalan Persis, babae pala yan. Pero ano ang ginagawa niya? He who worked very hard in the Lord. Wow. Ang mga kababaihan na binabanggit ni Pablo, they are industrious in the work of the Lord. They work hard in the work of the Lord. Kaya po salamat tayo sa mga kababaihan dito sa church na gumagawa ng gawain ng Panginoon. May theological issues ng ibang churches diyan, pare. Ang mga babae ay dito ka lang. Huwag kang hawak na anumang posisyon sa church. Lalo na huwag kang magsalita sa church. Pero dito sa atin, we exercise the freedom that Christ has given us. Batiin nyo sila. At greet Rufus. Ay isang pangalan para sa Congress, di ba? Si Congressman Rufus ng Cagayan de Oro. Pero sabi ni Pablo, itong si Rufus, chosen of the Lord, and his mother. And his mother is my mother also. Wow, adopted son pala si Pablo nito. Batiin nyo. Sino po mga adopted dito? Adopted. Ayun, si pare. Ako rin, adopted. Okay, sino pang adopted dito? Wala ba? Wala, nakalimutan ninyo. Lahat tayo ay adopted by the Lord through Jesus Christ. Adopted tayo. And then, si Hermas, Pleogon, si Hermes, si Patrobas, si Pilogos, si Julia, si Nereus, Olympus, they are all saints with the Lord. Wow. Nakita niyo yung description ni Pablo? Tingnan niyo nga yung katabi. Saint ba yan? Saint? Saint ba yan? Nailista na ba yan sa kalendaryo ng ating church? Pangalan pagkatapos may dash, saint. Meron ba? Aba, dapat lang. Bakit? Lahat ng tinumbos ng Panginoong Kristo ay saint. Saint. Yan ang isang pangalan natin. Minsan nahiya tayong tawagin, saint. Basta saint. And then, ang sabi niya, greet one another with a holy kiss. Ito po ang theme verse ng iglesia, ng isang iglesia.
Pero sa obserbasyon ko, hindi naman nila ginagawa to eh. Beso-beso lang. At saka sa service nila, separated ang babae, separated ang lalaki. Hindi pwedeng tumawid ang lalaki sa pews ng babae. Ang babae ganun din. Pero na-violate namin ni Brother Eddie yan. Nang namatay ang kanilang puno, ano nga ang pangalan ng tatay ni Eduardo? Ang tatay niya ay si Felix, ang sumunod kay Felix ay si Iranyo. Nang namatay si Iranyo ay naimbitahan kami. Alam niyo naman si Brother Eddie, kamusta lang, kamusta? Pagdating niya, nagtayuan mga ministro. Pag nagtayo ang ministro, tayuan din ang member. Tapos, kakamusta siya? Kinamusta niya mga leaders. Until si Eduardo Manalo ay kinamusta niya. Ay, huwag niyo kwento si iba. Atin lang ito. Nagkamustahan sila. Nagkwentuhan sila. Ang haba ng linya, kaya na-delete ang linya. Nagkwentuhan pa eh. Kasi ang pangalan ni Eduardo ay Eduardo Villanueva, ano apelyido? Manalo. Eduardo Villanueva Manalo. Sabi niya, magkamag-anak siguro tayo. Ay, palagay ko, wala namang ibang Villanueva na hiwalay eh. O, di double aged yung sinabi ni Brother Eddie, walang Villanueva naman na hiwalay eh. Yung ibig sabihin, ikaw lang na hiwalay eh. Ako ay hindi. Pagkatapos tumawid kami sa mga kababaihan, kinamusta rin namin ang asawa, ang nanay, ang mga anak, ang mga kamag-anakan doon na sa ganito. Tapos may isa doon na umiyak, kumahagulhol. Tapos kinalabit ni Brother Eddie, condolence po. Opo, salamat po. Pag angat niya ganyan, si Sharon Cunita pala. Sabi niya, Brother Leo, si Sharon pala ito. Nagbabatian sila, pero wala ho ako nakita na lalaki ay lumalapit sa babae at kahit magbeso-beso. Wala pa ako nakikita eh. Sa mga lalaki, ewan ko lang, siguro hindi ko lang napansin. Baka sila nagbibeso-beso. Opo. Pero hindi po. Ang ibig lamang sabihin ni Apostol Pablo ay, we, as a family of God, it is normal for us to greet one another. Hindi tayo namimili. Hindi tayo tumatayo at tinitingnan natin, ito, babatiin ko ito. Oy, kamusta ka? Hindi po. Hindi tayo namimili. Lahat ay kinakamusta natin. Pinabati natin. Hinahamon ko kayo sa umagang ito. Marami tayo. Bumati kayo ng at least 50. At least 50 people. Batiin nyo ngayong sa umagang ito. 50! Kaya nyo? Sabi ni Day, kaya. Walang problema. Okay. Bago kayo lumabas, 50! At matuklasan nyo na sa kauna-unahang pagkakataon ay mga kakamusta nyo hindi nyo pa nakamayan sa buong panahon nandito kayo sa church. Opo. Opo. Yan po ang mensahe ni Apostol Pablo. Greet one another. Because it is a normal attitude, a normal practice for the people of God. Lilipat ako sa isang ating pagbulay-bulayan. At ang ating pagbulay-bulayan, ito po ay naitala sa tatlong ibanghilyo ng Panginoon. Matthew, Mark, and Luke. Ano po ang mensahe dito? Ang iba, ang pangalan ng, ito po ay sa Matthew 9:20-22, Luke 8:43-55, and Mark 5:25-34.
gagamitin ko ang talatang nagsaysay sa Mark. Ang iba, ang title nila dito ay The Woman with the Issue of Blood. Yan po ang pangalan ng title ng kasaysayan ito. Pero sa akin po, gusto ko pong sabihin, The Woman with the Great Faith. Who is she? Who is this woman with great faith in God? Who is she? Nagtatanong tayo, who is she, sapagkat wala pong pangalan kahit sa 3 kabanata. Sa Matthew 9, 20-22, wala po siyang pangalan. Sa Luke 8:43 hanggang 55, wala po siyang pangalan. Sa Mark 5:25-34, wala po siyang pangalan. However, even without a name, this lady, whom I called a lady of great faith, is covered by the entirety of the gospel message. Nakover siya, kahit sa wala siyang pangalan. Ang kapatid, tayo minsan ay name conscious tayo. Feeling conscious, dapat una ako dyan eh. Pag nailagay tayo sa gitna, dapat nasa pangalawa dapat ako eh. Feeling conscious din tayo eh. Gusto natin maging prominente ang ating pangalan. Gusto natin makilala agad tayo. Wow! Pero ang babaeng ito, walang pangalan. An unknown woman, but with a known story. Hindi mahalaga ang pangalan, kundi ang kasaysayan ng buhay mo ang mahalaga. Katulad ng babaeng ito, wala siyang pangalan, subalit ang kasaysayan ng kanyang buhay, lalo na ang kanyang pananampalataya, ay naitala sa 3 ebanghelyo. Imagine that. Imagine that. Sino ba ang babaeng ito? Description lang. Number 1, siya po ay may sakit ng pagtagas ng dugo for 12 years. 12 years! Dahil wala time, i-compress ko na lang. And within that span of time, nagpunta siya sa mga maraming manggagamot. Walang nangyari. In fact, very interesting ang sinabi ng writer ng gospel. Ang sabi dito, at sinira ng mga manggagamot ang kanyang mga ari-arian. Kasi ginagamot kunwari siya, siyempre singil, bayad. Sabi ng gospel stories, nasira ang kanyang mga kayamanan. 12 years. 12 years. Pangalawa, sa loob ng panahon na yan, hindi siya gumaling. Wala siyang kagalingan. Pangatlo, sa loob ng panahon na yan, naghanap siya ng makatulong sa kanya. Mga kapatid, pag dumating ang tulang pagsubok ng buhay, dapat maalaman natin kung saan tayo dapat pumunta. Maganda naman yung humingi tayo ng payo sa mga kaibigan. Maganda naman yung humingi tayo ng sa mga doktor. But the most important thing is that we go to the right one who can help us. Yung mapupunta natin na hindi tayo malagay sa alanganin. What is interesting in the story is that this will be the first time that he will meet Jesus. This will be the first time that he will meet Jesus. Ang sabi po ng talata, nang wala na siyang pag-asa, nang wala na siyang mapupuntahan, narinig niya ang kasaysayan at ginagawa ni Jesus. Listen, have you heard about the story of Jesus? Ayaw po, Bishop. Tagal na kami dito sa church. Tinatanong mo pa kami ng ganyan. Hindi ho. Ang tinatanong ko po ay, have you had a real, true, internalized relationship
and fellowship and walk with God through Jesus Christ. Nagawa niyo ba yan? Na masabi niyo, kilala ko si Jesus. Maraming mga tao ang binigyan ng himala, hindi nila kilala si Jesus. Si Bartimeus, isang bulag, nakikinig lang sa kung nung nangyayari sa gilid ng kalsada isang araw, ang ingay, sabi niya, bakit maingay? Pare, dumating si Jesus. Si Jesus, narinig ko na yan Di ba siya yung mahimalang tao? Mahimalang guro? Di ba siya may kapangyarihan? Opo, siya nga. Kaya nga natutuwa ang tao nang dumating siya. Sabi niya, ganyan. Matagal ko na siyang makilala Ang problema ni Bartimeus, siya ay bulag. Bulag. Pero hindi niya inanantala ang kanyang kalagayan nang natansya ng malapit na si Jesus. At katapat na si Jesus, ay biglang tumayo si Bartimeus at sumigaw, Jesus! Hindi ganyan ang boses niya, ako papause. Sumigaw siya, Jesus! Have mercy on me! Thou son of David, have mercy on me. Ito po ang magandang kasaysayan din. As compared to the story of this woman with the issue of blood. Naglalakad si Jesus sa dami-dami ng tao. Ang gulo-gulo ng nilalakaran niya. Ngunit nang sumigaw si Bartimeus, ano ang ginawa ni Jesus? Basahin nyo lang sa Mark chapter 10. Natigil si Jesus at lumingon si Jesus. Mga kapatid, tingnan nyo po ang kasaysayan dito. In the midst of the troubling world, when we cry for help in the name of Jesus, we will be heard by God. Naririnig tayo ng Diyos. Yung kanta na I believe, for every newborn cry, narinig niya. Narinig niya. Sa unang paglabas ng bata, sa unang kanyang iyak, narinig ng langit, narinig ng Diyos. Mga kapatid, na naman ninaharap mo, nakikita ka ng Diyos at naririnig niya ang ating mga panawagan. Huwag tayo mag-alinlangan sa Diyos. Si Bartimeus, sinaway siya, bastos ka! Bisita yan, importanteng tao yan, sinisigawan mo, bastos ka! Tinahiya si Bartimeus. Kahit ano ang sabihin ng tao sa kanya, sa puso ng Bartimeus, bakit? Hindi ako bastos. Ako ay nangangailangan ng kalinga ng Panginoon. And this is my time. This is my opportunity. I don't care. I will ask for help because I know where my help will come from. And sabi ni David, my help comes from the God who is the maker of heaven and earth. Yun ang tinatawagan natin. Kaya pag tumawag tayo, be firm in our hearts and spirit that we are calling the one who is the absolute authority of life and of the future. Ang Diyos. Dapat deserving din ang Diyos na palakpakan sa ganyang bagay. Ganyan ang palakpak nyo, wag na. Pinapalakpakan nyo ang kadakilaan at kabutihan ng Diyos. Alam nyo ba yan? At ang sabi ng talata, basahin ko po ang sinasabi ng talata.
bago niyan, ang kanyang sakit ay may kaugnayan sa batas ng lumang tipan. Pag ikaw ay tinudugo at ganyan ang iyong sakit at karamdaman, you are being outlawed. Hindi ka dapat sumama sa society para kang kitongin. Ito po ang batas sa Leviticus 15, 25, 27. Wala na po akong time. Pero ang sinasabi lang dito, iwasan yan. Huwag siyang pumasok sa society. Pantayan niyo yan at inyong itaboy. Kaya ang babaeng ito, tahimik. Tahimik siya. Ano po ang sinabi niya dito? Sabi niya, if only I can touch. I can touch ang laylayan ng Panginoon. If only I can touch laylayan ng Panginoon, siya ako ay gagaling. Salamat ha. Ang bait niya. Binigyan niya ako ng pera. Sabi niya, if I can only touch. Now listen. Pagdating niya, ano ang naging problema niya? Daming tao. Daming tao. Ang sabi niya, if I can only touch his garment. If I only touch his garment. Pagsiksikan siya. At nang maabot na niya ang damit ni Jesus, ay hinawakan niya, hinipo niya, ang sabi ng talata, suddenly! Wow! Hindi nag-antay ng anumang minuto. Ang sabi na hinawakan niya ang damit ni Jesus, suddenly! Anong nangyari? She was suddenly healed. Wow! Wow! Nang binabasa ko yan, naninindig ang aking, sapagkat this is one story that proves the power and the authority of Jesus Christ. Kilala niyo ba si Jesus? Kaya tinanong ko kayo kanina kung kilala niyo si Jesus. Kilala niyo ba si Jesus? Jesus has all the power and authority equated with God the Father. Marami kasi nagsasabi na, hindi siya Diyos, wala siyang kapangyarihan. Kaya sabi sa John 1:1, in the beginning was the Logos, and the Logos was with God, and the Logos was God. In verse 14, and the Logos became flesh and dwelt among us. Imagine that, very, very clear yan. Ang doktrina about Jesus is very clear. Dapat kilanlin natin yan. Dapat tanggapin natin yan. Sabi ng babaeng ito, if only I can touch the garment of his, damit. Alam kong gagaling ako. Tingnan po ninyo ang sinabi niya dito sa Mark 5:25 hanggang 34. Babasahin ko lang. In 5 minutes, matatapos po ako. Mark 5. Ito po ang sinasabi. If only I can touch his clothes, I will be healed. That is Mark chapter 28. If only I can touch. If only I can touch. Tatlong bagay po ang nakikita ko po sa attitude ng babaeng ito. Number 1, alam niya may magagawa si Jesus para sa kanya.
Mga kapatid, may magagawa ba si Jesus para sa inyo? Meron ba? Meron ba siyang magagawa para sa inyo? Pinakanta natin niyang alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Mga kapatid, hindi nagbabago ang pag-ibig ng Diyos, hindi nagbabago ang Kanyang kapangyarihan, hindi nagbabago ang Kanyang kalinga sa bawat isa sa atin. Siguro kung next time sabihin natin, ang topic natin na sa testimony ay ang nagawa ng Diyos sa inyong buhay. Palagay ko, lahat tayo ay gustong tumayo. Kasi alam natin may nagawa ang Diyos sa ating buhay. Sino po sa inyo dito ang hindi nakaranas na ang Diyos ay may ginawa sa inyong buhay? Hindi nyo po naranasan yan. Meron po ba? Meron po? Hindi, huwag na kayong mahiya. Meron po ba? Meron po. Pare, salamat, wala. Ibig sabihin yan, in one way or another, God did something to your life, to your family, to your needs, beyond the measure of prayer, beyond the measure of our faith. Sobra pa sa ating pananampalataya. Kasi minsan kulang ating pananampalataya eh. Na napatunayan yan doon sa bangka na malulunod na sila, ginising si Jesus. Sinaway ni Jesus ang unos, ang bagyo. When the anong awit natin kanina? When the storm, ano yun? When the storms arise and storm, the storm, there you are. Wow. Kanina tinawag ko si Joy, sabi ko, Joy, bigay mo nga ako ng himbok. Kasi gusto ko sanang kumanta pare. Mga 10 years ago na yata akong kumanta rito eh. So pinahanap ko sana ako, sabi ko, ang awit ay He Was There All the Time. Tapos tinawag si Marta. Marta, alam mo ba ito? Sabi niya, hahanapin ko ang hymn na mayroong notes. Wala. Pero napakaganda ng awit na yan. Paborito ng naunang ating kumpare, si Brother Robert. Pag kinanta niya yan ay talagang ala Mario Lanza. Opo, 98 ang awit na yan. Pero wala tayong accompaniment. Awitin natin ang meron pala eh. Okay, 98. Kung may himpo kayo, 98. Pakibigay lang ng himbok sa akin para 98. Awitin natin. Hindi naman agad kayo malayo kasi pinanggalingan ni Johan, kaya kanya na lang. Awitin natin. Time after time I went searching for peace in some boy. I was trying to blame all my ills on this world I was in. Surface relationship used me till I was done in. And all the while someone was begging to free me from sin. Everybody, He was there
that I have the answer. My life is starting to run. Sharing its new day with him is a cup of love. Oh, what I missed. He's been waiting right there all the time. He was there all the time. He was there all the time. Waiting patiently in line. He was there all the time. Chorus. He was there all the time. He was there all the time. Waiting patiently in line. He was there all the time. He was there all the time. Praise God. Ang kasaysayan ng babaeng ito ay hindi niya alam si Jesus, alam na darating siya. Alam ni Jesus on that day, kahit wala siyang appointment with Jesus, alam ni Jesus darating siya. At nang hinipo niya ang damit at laylayan ng damit ni Jesus, suddenly, naramdaman niya ang pagkilos ng kapangyarihan ng Diyos. Naramdaman niya ang kagalingang matagal na niyang hinahanap. Suddenly, the pain in the past, suddenly were all gone. Biglang napawi ang sakit ng kahapon. Suddenly, nang hinipo niya si Jesus, ang pagkutya at pagbabawal sa kanya sa lipunan, gone. Gone. Bakit po? Lumapit siya sa dapat niyang lapitan. Lumapit siya sa dapat niyang lapitan. Meron pong nagpe-pray sa akin. Sa Bulacan ito nangyari, matagal na. Meron siyang Big C na tinatawag. Sabi ko sa kanya, hindi po eh. Sabi ko, yung sakit ay siya lang. But the biggest C of all is Christ. Christ. Naiyak siya. Sabi niya, sana ko. Ay, alam pala dapat kong lapitan. May tanim siya. I think 6 months to 7 months. Binigyan pa siya ng Panginoon ng pagkatamabuhay 3 years. Kasi lumapit siya sa tamang lapitan. Ang babaeng ito, nang hinawakan niya ang Panginoon, bigla nawala ang kanyang sakit for 12 years na kanyang pinapasan-pasan. But this is the more beautiful portion of the story. Ano po yun? Sabi ni Jesus, may humipo sa akin. May humipo sa akin. Sabi na kanya, Panginoon naman,
kadami-dami ng tao, nasasagi ka at dami naman talagang gustong humipo sa'yo. Hindi. May isang humipo sa akin na special. May isang humipo sa akin na matagal na niyang idinadalangin ang katugunan ng kanyang pasanin. May isang humipo sa akin sapagkat tinanap niya ang tugon ng kanyang pangailangan. Panginoon, dami namin, sino kayo humipo na yan? Biglang lumapit ang babae. Nakita ko sa picture, pare, doon sa encyclopedia, ay nakaluhod siya sa Panginoon. At ang nakalagay, I am the one. Ako po yun. Ako po yung Panginoon ang humipo sa inyo. Ako po yung Panginoon na naghanap sa inyo sa matagal na panahon. Ako po yung Panginoon ang nangailangan ng kagalingan 12 years. Ako po yung Panginoon. At tinignan siya ni Jesus at ang sabi ni Jesus, your faith, ang pananampalataya mo sa akin ay siyang nagpagaling sa iyo. Humayo ka. You are made whole. Di ba kasi Jesus, bago sa maraming pagkakataon, tinatanong may sagot, nananampalataya ka ba sa akin? Do you have faith in me? Opo, Panginoon. Ang babaeng ito, walang pagkakataon matanong siya ni Jesus. Bakit? Pagkakataon ng babaeng ito, mahipo ang pag-asa ng kanyang buhay. Mga kapatid, hipuin po natin ang pag-asa ng ating buhay na wala iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Pag tayo may problema, hipuin po natin si Jesus. Itong mga simbolo na ito ay isang paraan na mahipo natin si Jesus. Mahipo natin ang kanyang katawan sa pamagitan ng mga tinapay na ating kakain. Mahipo natin si Jesus sa pamagitan ng kupa ng simbolo ng kanyang dugo. Minsan nananalangin lang tayo, pero wala tayong desire na hipuin natin ang Panginoon. Naalala niyo si Jacob? Si Jacob, nang natutulog siya na naginip siya, the angels are coming down and up. Nagising siya. Aalis na yung mga anghel. Anong ginawa ni Jacob? Hinabol niya yung isa, niyakap niya. Hindi kita pakakawalan pag hindi mo ako pagpalain. I will not let you go unless you bless me. Mga kapatid, panahon na nayakapin muli natin si Jesus. Panahon na nayakapin muli natin ang pagpaalam ng ating pananampalataya para kay Jesus. He was there all the time. Yakapin uli natin si Jesus sa pagpartik natin ng Lord's Supper. Ina-explain lagi, this is no ordinary supper. Because today we are celebrating that God sent down His Son to touch people, but at the same time wanted people to touch Him. Gusto ng Diyos, sipuin natin muli ang Panginoong Jesus. Gusto niyang yakapin muli natin sa pasasalamatan, Panginoon. Nagkulang ako. Gusto ng Diyos paalabin muli ang ating pananampalataya, ang ating ugnayan sa Diyos. Make it happen today. Gawin natin ngayon. Huwag tayong mahiya. Huwag tayong umatras. Ang babae, kaya lamang siya
nagtago na maipon niya si Jesus sapagkat sabi nga siya ay hindi karapat-dapat na nandoon eh. But he was surprised. The Lord, the maker of heaven and earth, understood. Look at her with mercy and grace and forgiveness. Your faith has made you whole. Kasi ang sabi sa Hebrews 11:6, it is impossible, impossible, impossible to please God, to come before God without faith. Because when we come to God, we must recognize that He is the God of all source of help and the God who is the rewarder of those who seek Him. Punta ulit tayo kay Jesus. Punta ulit tayo at sabihin natin sa trono ng kanyang pagpapala, Jesus, thank you. Salamat po. Jesus, salamat po. Sa araw na ito, atin pong ipunin ang ating pananampalataya muli at ihandog natin sa Kanya at sabihin natin, I believe. Ako po'y nanampalataya sa inyo, dakilang Diyos. Ako po ay muling nag-aalay ng aking buhay. Katulad ng pag-alay niya ng kanyang buhay, simbolo ng kupa at ng tinapay. Ako po, Panginoong Jesus, I return to you and give you all glory, honor, and all praise sapagkat ikaw po ang gumawa ng himala sa aking buhay. I return to you, Jesus. Nais ko pong i-impress ka muli sa aking buhay. Panginoong Diyos, ito ang aking samot na langin sa umagang ito. Amen. Amen. God bless everyone. Amen.